Ito po kasing ginawa ni Sara Duterte na paninira sa ating gobyerno, sa lahat ng kanyang pinupuntahan, ay nagbunga po ng masama, no? Nagbunga ng masama, no? So mamaya, i-ano natin yan mamaya, no? Itatopic natin. Nagbunga ng hindi maganda, no? Masama po ang nangyari. Yan. Hello din kay Ark. At si Mercy Jalano. Dapat zero budget. Dapat no work, no pay. Tama. Tayo nga, di ba, mga simpleng mamamayan. Pag hindi tayo pumasok, walang bayad, di ba? No work, no pay. O, dapat ganyan din yung dapat ganyan din sa gobyerno, no? Dapat gumawa ng batas sa gobyerno na no work, no pay. Pag hindi ka papasok, wala kang bayad, di ba? Kasi lugi tayo eh. Lugi tayo na mga simpleng mga mamamayan na yan, katulad na lang ng kapatid niya, no? Si Pulong Duterte. Madalang pa sa patak ng ulan sa Sahara Desert kung pumasok, no? Pero tuloy-tuloy ang kubra, no? Sumusweldo, kumukubra. Ito namang si Sara Duterte, nandun lang, nasa ibang bansa, no? Nag-world tour, pero kumukubra ng sweldo. So, luging-lugi talaga tayo, no? Ano natin yun eh? Tax natin yun eh. Taxpayers' money, diba? So, dapat lang na wag na siyang pasweldohin, no? Dapat lang talaga. Wag na siyang pasweldohin dahil wala siya, walang kwenta. Walang kwenta ang vice presidente. Yan. So, ito ang natin Yan nga po mga kaibigan, no? Unahin muna natin yung zero budget, no? Zero budget para dito kay Lustay, no? Zero budget para kay Lustay. Yan. Yan. Ito po kasi si Lustay, mga kababayan, ay hindi po siya pumunta, no, sa hindi siya pumunta sa Congress para idepensa yung kanyang budget, no? The same, mga kaibigan, yung ginawa niya dati na binabaliwala niya. Hindi po siya pumunta para magdepensa ng kanyang budget. So, ngayon po, yung kanyang budget ay deferred. Ibig sabihin, nakahang, no? Nakahang lang muna siya, hindi siya i-approve, hindi rin siya i-disapprove, no? So, hanggat hindi siya mag-appear doon para mismong kanyang depensahan kung bakit dapat siyang bigyan ng budget, no? So, kailangan yon, kailangan talaga yon, at lahat ng mga secretary ginagawa yan. Pumupunta sa Congress para depensahan kung bakit kailangan nila ng ganyang klaseng kalaki na budget, no? So, very ironic kasi si Inday Lustay humihingi pa ng dagdag budget, no, para sa kanyang travel sa 2026. Yung nakita natin, mga kaibigan, no, na eto pa lang si Inday Lustay ay gumastos na ng 20-point-something million para sa kanyang international at saka local travels, no? So, yun nga, nung una sabi niya wala daw gastos ang gobyerno, hindi daw siya kumukuha, no, sa kaban ng bayan para panggastos kapag siya ay nagta-travel. Pero yan, lumabas na ang katotohanan na siya po ay gumastos sa taxpayers' money para po sa kanyang mga close-in, no, mga security po niya. So, tayo po ang nagbabayad tuwing pumupunta po siya sa iba-ibang bansa para siraan ang gobyerno at siraan ang Pangulo, ang Pilipinas, para siraan, binabayaran po natin yung kanyang security. Ang galing, di ba? Iginisa tayo sa sarili nating mantika. Tayo ang nagbabayad sa kanyang mga security, sa kanyang para siya ay maging secured, habang sinisiraan niya ang ating bansa, sinisiraan niya ang Pangulo, sinisiraan niya ang Pilipinas, sinisiraan niya ang turismo ng ating bansa. No? Ang galing, iginisa tayo sa sarili nating mantika. Nakakahiya talaga, mga kaibigan, di ba? Nakakahiya, sobrang nakakahiya.
So ngayon, ang sigaw po ng taong bayan, no, mga kaibigan, ang sigaw ng taong bayan, no, mga kaibigan, no, panawagan, no budget for OBP. No budget for OBP. Ito po ang sigaw ng taong bayan, no, no, walang budget ang OBP. Huwag bigyan. Mga kaibigan, tama lang naman na hindi po bigyan ng budget itong Office of the Vice President. Dahil unang-una, hindi naman po siya nagtatrabaho, kundi naninira lang. No? Naninira lang. At ito nga po, itong ating topic, mga kaibigan, na pangalawa ay related po dito sa ating topic na huwag siyang bigyan ng budget. Alam po ba ninyo, mga kaibigan, na si Sara Duterte po, sa kanyang sobrang paninira, ay economic sabotage na to yung ginawa niya, mga kaibigan. Economic sabotage na po ito, no? Si Sara ang dahilan kung bakit binawi ng South Korea ang loan ng Pilipinas para sa infra project. Dahil noong nasa South Korea, si Sara, todo ang paninira niya sa Pilipinas at sa Pangulo. At nakarating ito sa President ng Korea. Kaya bakit bibigyan ng budget ang taong nanabutahi ng ekonomiya ng Pilipinas at gusto niya pang maging katulad tayo ng Indonesia? Walang magandang nagawa si Sara sa Pilipinas. Patuloy siya sa pag-world tour para siraan ang Pilipinas at gobyerno sa iba't ibang bansa. Habang ang Pangulo natin ay ginagawa ang lahat para iangat ang imahe natin sa buong mundo, si Sara naman ay ginagawa ang lahat para ibagsak ang Pilipinas. Kaya huwag bigyan ng budget ang taong makasarili at walang pagmamahal sa bayan. Mga kaibigan, yan po ang totoo, no? Si Sara Duterte ay kanya pong siniraan ang Pilipinas sa lahat ng kanyang mga pinupuntahan. At grabe po, no? Ang paninira niya na ginawa nung siya ay nasa South Korea. At syempre, nakarating yan, no, sa presidente ng Korea. Kaya binawi po yung tulong, no? Yung tulong na ibibigay sana sa Pilipinas ay binawi ng South Korean president. So, isa lang po itong ibig sabihin na si Sara po ay, ang ginagawa po niya sa Pilipinas ay economic sabotage. Sinasabotahe po niya ang ating ekonomiya at nais talaga niya na pabagsakin ang ating bansa. Mga kaibigan, tingnan niyo ha, meron namang ibang mga opposition talaga na tunay. Pero pagdating sa ating bansa ay hindi po nanaisin na bumagsak ang ating bansa. Pero sa pagdating po kay Sara Duterte, iba mga kaibigan, kasi wala po siyang sisinuhin. Kahit na bumagsak pa ang ating bayan at matulad pa tayo sa Indonesia, wala po siyang pakialam. Basta ang kanyang aim ay matanggal sa katungkulan ng ating Pangulong BBM. Si Sara po ay isang makasarili, para lamang sa kanyang sarili, para lamang sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kaalyado, at wala po siyang pakialam sa mga mamamayang Pilipino na higit na naapektuhan ng kanyang kawalanghiyaan. Mga kaibigan, isa sa paninira ni Sara nung siya ay nasa South Korea, kanya pong minaliit ang ating bayan at sinabi po niya na wala ito sa kalingkingan ng mga bansa na kanyang napuntahan. Isa lang ito mga kaibigan, itong ipapanood ko sa inyo ngayon, isa lang ito sa kanyang paninira sa ating bansa. No? Galawang China talaga, galawang China, sinisiraan ang ating bansa at wala po siyang bilib sa Pilipinas. No? Okay, papakita ko sa inyo, isa lang ito ha, sa napakaraming paninira na ginawa niya sa ating bansang Pilipinas. Pumunta kami sa Dahig, pumunta yung mga taga-Europe. Sa Dahig, pumunta yung mga taga-Europe. Pumunta kami sa Australia. Pumunta kami sa Qatar. Pumunta kami sa dito sa inyo, sa South Korea. Ang susunod namin ay sa Kuwait. Wala pang date. Hanggang ngayon. Wala. Sa kalingkingan ng lahat ng bansa nito ang Pilipinas. Dahil wala nagmamalasakit na magsabi. O yun muna, himay-himay natin Kita nyo, isa lang yan sa paninira na ginawa niya. Sinabi niya yung mga bansa na pinuntahan niya, wala daw, minustra pa niya, wala daw sa kalingkingan ang Pilipinas. My God, Pilipino ka?
Vice President ka ng Philippines, sasabihin mo na wala sa kalingkingan ang Pilipinas sa ganda ng mga bansang pinuntahan mo? My God, wala ka palang bilib sa sarili mong bayan. No wonder na ganyan ang iyong mindset, no? Na gusto mong pabagsakin ang gobyerno, talagang ginagawa mo ay economic sabotage dahil wala ka palang bilib sa bansa mo. Kung ganyan na wala kang bilib sa Pilipinas, umuwi ka na lang sa China. Total, doon na, talaga namang maka-China kayo eh. Di ba? Yung lola mo nga merong malaking university, pinagawan ng university sa China. At yung tatay mo nga, di ba, ay gusto tayong maging province of China. Umuwi ka na lang sa China. Kita niyo mga kababayan, nakakapangilabot ang ginawa ni Sara Duterte. Nakakapangilabot, nakakadiri. Minustra pa niya, wala daw sa kalingkingan ang Pilipinas sa mga bansa na kanyang pinuntahan. Di ba? So, yun mga kaibigan, no? Yun yung sinasabi ni Jose Rizal na higit pa sa malansang isda, no? Itong mga tao na to, no, na mga nagtatraidor sa ating bayan, mga kaibigan, na mas pinipili pa nila na iangat ang ibang bayan kaysa ang sariling bansa. Di ba? So, yan po, ganyan po ka-evil, no? Ang vice-presidente natin. Ganyan siya, kasamang tao. Hindi po siya maka-Pilipino, hindi po siya maka-Diyos, hindi po siya makabayan, siya lang po ay maka-China, maka-komunista, at nais po niyang pabagsakin ang ating bansang Pilipinas. At sabi ko nga, nagbunga ang kanyang paninira sa ating bansa. Binawi ng South Korea ang kanilang tulong sana sa ating gobyerno. Binawi. Dahil ito mga kaibigan, yung ginagawa ni Sara na pagpupunta sa iba-ibang mga bansa at siraan ang ating bansang Pilipinas para ibagsak ang ating gobyerno, ibagsak ang ating Pangulo para maupo siya as President of the Philippines. Hindi pa na-quench yung kanilang greediness. Hindi pa sila na-satisfy sa 6 na taon na pagnanakaw at sa 6 na taon na power nila. Gusto pa nila more. Kailangan pa, higit pa. Kailangan nilang maupo kaagad-agad sa pwesto para ma-quench, para ma-satisfy ang kanilang greediness, yung kanilang kasakiman sa kapangyarihan at kasakiman sa pera. So eto mga kababayan, no? Ituloy natin. Napilitin natin ibangon ang ating bayan. Sa dahil pumunta yung mga taga-Europe, pumunta kami sa Australia, pumunta kami sa Qatar, pumunta kami sa dito sa inyo, sa South Korea. Ang susunod namin ay sa Kuwait. Wala pang date. Hanggang ngayon. Wala sa kalingkingan ng lahat ng bansa na ito ang Pilipinas. Dahil walang nagmamalasabi na magsabi na pilitin natin ibangon ang ating bayan. So dito mga kaibigan, nilaglag na rin niya ang kanyang tatay. So inaamin ni Sara Duterte na hindi nakabangon ang bansa natin. No? Dahil ang tatay niya ay hindi naman naging concern na ibangon ang ating bansang Pilipinas. Inaamin ni Sara na inutil ang tatay niya at walang nagawa. Diba? Yan po mga kaibigan ang katotohanan. So kitang-kita dyan ang kanyang paninira sa ating bansa. Wala daw sa kalingkingan ang ating bansang Pilipinas sa mga bansa na kanyang pinuntahan. So kitang-kita po natin kung paano niya sirain ang ating bayan. Kitang-kita natin kung paano po siya naging anay sa ating bansa. At ito nga po, dahil sa kanyang paninira na ginawa, ay nagbunga ito ng masama. No? Binawi ng South Korea yung kanilang tulong sa Pilipinas. No? Tulong pinansyal sa Pilipinas ay kanilang binawi. Dahil sa ginawa ni Sara Duterte na economic sabotage. So wala po siyang gusto ngayon, wala po siyang hangad ngayon. Hindi po niya hangad na pagandahin ang Pilipinas, na umunlad ang Pilipinas. Wala po. Ang hangad po ngayon ni Sara Duterte, ibagsak ang Pilipinas. Maging katulad ng Indonesia. Ang gusto ni Sara ngayon, maghirap ang mga Pilipino. Ibagsak ang Pilipinas at
isabotahe ang ating ekonomiya. Yan lang ang gusto ngayon ni Sara. Dahil ang gusto niya ay maupo siya sa pwesto. O di ba napaka-greedy? Greedy. Kasi kung nagmamahal ka sa bayan, at kung nakita mo na may bago ng presidente, dapat di ba, ang ginagawa mo yung tama, yung suportahan mo yung Pangulo dahil siya ang Pangulo na naihalal. Pero hindi po niya ginawa yan dahil po sa kanyang greediness. Ang isa lang ang kanyang gusto, ang mapatanggal sa pwesto ang ating Pangulo at siya ang maupo. Mga kaibigan, alam nyo, dito sa aking post, Kayo mga taga-Europe. ito sa post ko na to mga kaibigan, napansin ko ha, dito sa post ko na to, no, itong sinabi niya na siniraan niya ang Pilipinas, dito sa post ko na to, napansin ko guys, ni isa na nag-comment, wala man lang natuwa sa kanya. Lahat ng nag-comment dito against sa kanya. At sinasabi na wala siyang kwenta na vice-presidente. At gusto ng mga Pilipino na umalis na siya. Wala ni isa. Mga kaibigan, dito sa post ko na to, wala ni isa na nagtanggol sa kanya. Sabi ko, ito ang tunay. Ito ang tunay na, kumbaga, ito ang tunay na damdamin ng taong bayan. Wala ni isa mga kaibigan na nagsabi na tama ang kanyang ginawa, wala ni isa na nagtanggol sa kanya. Sa tingin ko nahiya din ang mga DDS. Sa tingin ko na nahimik ang mga DDS dahil sa sobrang kahihiyan. Tingnan niyo ito, tingnan niyo itong post ko na to sa admin reach. Tingnan niyo yan, wala ni isa na nagtanggol sa kanya. Ang daming comment dito mga kaibigan ha. Oh. Meron na siyang 885 na comment, lahat puro against sa kanya. Yes, mga kaibigan, ito ang isang malaking patunay na ang mga Pilipino ay gising na sa katotohanan. At alam na ng mga Pilipino kung sino yung nagtatrabaho at kung sino yung naninira lang sa bayan. Kaya mga kaibigan, ito ang masasabi ko sa inyo, no? Etong si Sara Duterte, wala na yan guys. Wala na talaga yan. Hindi na yan makakabangon. Hindi na yan makakaahon. Biruin nyo ha, naging vice-presidente lang siya dahil sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Dahil pinagbigyan siya sa kanyang wish, no? Alam nyo ba mga kaibigan na si Sara Duterte, siya ang talagang how do you call that? Siya ang talagang humiling sa ating Pangulo na gawin siyang vice-presidente. Ipinagpilitan niya ang kanyang sarili, mga kaibigan. Si Sara Duterte, ipinagpilitan niya ang kanyang sarili. At meron tayong video dyan. May video tayo na totoong sinasabi ko, na pinagpilitan niya ang kanyang sarili. Ang sabi niya, BBM, maari bang gawin mo akong vice-presidente? Makakatulong ako sa iyo. Ipinagpilitan niya ang sarili niya, mga kaibigan. Na kung titignan natin, si PBBM ay hindi naman siya umaaksyon kung sino ang magiging vice-presidente niya Hindi naman siya namimilit Pero dahil inoffer ni Sara Duterte ang kanyang sarili na maging vice-presidente ni PBBM, pinagbigyan naman ni PBBM na nung mga araw na yun, nung sinasabi ni PBBM na ang kanyang vice-presidente ay si Sara, mga kaibigan, iba ang gusto kong iboto. Sa totoo lang, ang gusto kong iboto nun ay yung Tito Soto. Si Tito Soto ang gusto kong iboto. Kasi si Sara wala naman Ano bang ni Sara? Mayor lang siya ng Davao, na hindi nga siya naging congressman, na hindi nga siya naging senador. Hindi nga siya marunong sa batas. Abogado, pero wala nga siyang alam sa batas. So, hindi talaga siya ang gusto kong iboto. Si Tito Soto ang gusto kong iboto as Vice President. Pero dahil si PBBM na mismo ang nagsabi na iboto si Sara Duterte dahil yun ang makakatulong sa kanya, wala tayong nagawa kundi iboto si Sara. Yan ang katotohanan, mga kaibigan. Siya ang humiling kay PBBM. Siya ang nagpresenta sa kanyang sarili na maging vice-presidente. Nananahimik yung Pangulo natin. Siya ang humiling. Kaya anong nangyari?
ang kaibigan. Itong si Amy, sinama si PBBM. Sinama si PBBM din pala. Ipapakausap pala kay BP Sara. Dahil ito pa lang si BP Sara ay gusto na maging vice presidente kay PBBM. Tingnan mo yan mga kaibigan. Siya talaga ang humiling at siya talaga ang gusto na maging vice presidente ni PBBM. Hindi si PBBM ang humiling sa kanya, kundi siya mismo. May video yan. Hindi yan fake news. Sabi niya, sabi ni Sara, sinabi daw niya, no? Sinabi daw niya kay PBBM, PBBM, gawin mo akong vice presidente, makakatulong ako sa iyo. Alam nga namang magsabi si PBBM na, ay hindi, ayoko sa iyo. Dali hanapin natin yung video Ayaw pa maniwala nitong isang DDS dito. Hanapin natin yung video na sinabi ni Sara Dali. Hanapin natin yung video. Sara Duterte. Humiling kay PBBM na gawin siyang Vice President. Sara Duterte humiling kay PBBM na gawin siyang Vice President. Yan, ito. Yan, siya ang nakiusap. Siya mismo ang nakiusap. So sabi ko, Perdón Marcos, pwede mo ba akong kunin na vice presidente mo? Tutulong ako sa iyo. Diba? Sabi ko kay Bongbong Marcos, pwede mo ba akong gawing vice presidente mo? Tutulong ako sa iyo. Siya talaga, pinagpilitan niya ang kanyang sarili na maging vice presidente ni PBBM. Diba? Siya, pinagpilitan niya, in-offer niya ang kanyang sarili na gusto niya na maging vice presidente ni PBBM dahil tutulong daw siya. Diba? Ito pa. Iba-ibang version yan. So sabi ko, Perdón Marcos, pwede mo ba akong kunin na vice presidente mo? Tutulong ako sa iyo. Diba? Siya daw kasi, si PBBM daw kasi ang pinili niya na maging presidente. Kasi si PBBM daw ay naging vice governor, naging 3 times governor, naging 2 times congressman, naging senator. Kaya sabi niya, marami na daw experience si PBBM pagdating sa politika. Kaya gusto daw niya si PBBM ang maging presidente niya. Diba? Siya ang nagrekomenda sa kanyang sarili. Misa hinagap, hindi inisip ni PBBM na maging vice president siya. Hindi inisip ni PBBM na siya ang maging vice presidente. Misa hinagap. Bakit? Bakit siya kukunin ni PBBM? Mayor lang siya ng Davao. Ni wala siyang alam sa paggawa ng batas. Ni hindi niya alam yung batas, yung Constitution ng Pilipinas, ni hindi niya alam. Ni wala siyang kaalam-alam. Debate nga, ni isang debate hindi niya pinuntahan kasi hindi siya marunong makipagdebate. Pag tinanong siya tungkol sa Constitution ng Pilipinas, baka nakanganga na lang siya dahil wala siyang alam. So kitang-kita natin na ayaw ni PBBM sa kanya. Pero ipiniresinta niya ang kanyang sarili, nagmakaawa siya. PBBM, pwede mo, pwede mo ba akong gawing vice-presidente mo? Tutulong ako sa iyo. Sa tingin niyo makakatanggi si PBBM? Yung tatay niya si Duterte, President ng Philippines. Sa tingin niyo makakatanggi si PBBM? Hindi makakatanggi si PBBM. Kaya ang ginawa ni PBBM, pinagbigyan siya. At yun nga, si Amy na atat,
karay-karay niya si PBBM sa Cebu. Yun pala, walang kaalam-alam si PBBM. Pinag-meet sila ngayon ni Sara. At walang kaalam-alam si PBBM na yun na pala ang plano ni Sara at ni Amy para mahulog sa patibong si PBBM. Para pag-usap nila yung dalawa at pagkatapos mapag-usapan nila na si Sara Duterte ang maging vice presidente. Tingnan nyo yan mga kaibigan, ganyan sila ganyan sila kaning, no? Ganyan sila mga kaibigan, na ginawa nila ang lahat ng paraan para si VP Sara ang maging vice presidente. Ginawa lahat ng paraan ni Amy at ni Sara para makorner nila si PBBM at pumayag ito na maging vice presidente si Sara. Dahil sa totoo lang, no, guys, hindi iniisip ni PBBM na maging vice presidente si Sara. Dahil unang-una sa lahat, ang gusto ni PBBM na vice presidente ay lalaki. Lalaki ang gusto ni PBBM na maging vice presidente. Hindi niya gusto ang babae na maging vice presidente. Real talk. Ipinagpilitan ni Sara Duterte ang kanyang sarili para maging vice presidente ni PBBM. Yun naman pala, meron naman palang vested interest. Kasi nga, gusto pala nilang gawin yung 10 years na pamumuno, no? Yung GMA formula. Gusto pala nilang gawin yun, no? Na kapag presidente na si PBBM, nakita kasi ni Sara, mga kaibigan, no, nakita ni Sara na grabe yung response ng tao. Nung si PBBM nag-file ng kanyang candidacy October, si Sara nag-file ng candidacy mayor ng Davao. Kailan nag-file si Sara ng candidacy? November na, halos katapusan na ng filing. November siya nag-file. Hindi niya gustong mag-vice presidente, mga kaibigan. Pero dahil nga sa kanyang ambisyon na maging Pangulo ng Pilipinas ng 10 taon, ayun, guys, nagbago ang kanyang isip. Kasi nakita niya, merong namumuong plano, no? Namumuong plano si Sara at saka si Amy na pabagsakin si PBBM. Pag si PBBM nanalo, ang gagawin nila, patatalsikin si Speaker Martin Romualdez kasi syempre yan naman ang ilalagay na speaker eh. Given na yan, no? Si Speaker Martin ang ilalagay dyan. So, ang plano nila, patalsikin si Speaker Martin, ilagay si GMA, pagkatapos gagawan si PBBM ng impeachment. At mismo sa bibig ni Sara Duterte, ang sabi ni Sara, nakaredy na ang kanilang impeachment. Sugar importation number 1, nakaredy na ang kanilang impeachment. Nandyan pa si Rodriguez, nakaredy na. Tingnan mo yan. Andali, hanapin natin yun, yung sinasabi ni Sara na nakaredy na ang impeachment, sugar importation number 1. Number 1, impeachment ni PBBM. Ito, yan. Walang balak ni VP Sara na palisin si Pangulong Marcos. Siya dapat ang impeach. Alam mo ba? Matagal na palang balak ni VP Sara na palisin si Pangulong Marcos. Tayo mo, file. Lahat may articles of impeachment. So, kung pa sa sugar order number 1, naka-ready na siya, ma'am. Oo, mismong si VP Sara na ang umamin. May articles of impeachment na sila noon pa. Noong 2023, tinawagan pa daw niya ang mga congressmen para tanggalin si Speaker Martin at palitan ni Gloria Arroyo. Bakit? Para daw madaling ma-impeach si BBM at siya ang papalit. Ngayon sa wakas ay inamin na niyang matagal na nilang gustong ipa-impeach si BBM. Session will resume. Our esteemed colleagues, the Honorable Speaker, Ferdinand Martin G. Romualdez, Diba? will address the body. Thank you. Please take your seats. Deputy Speakers, Majority and Minority Leaders, Sandali. my dear colleagues, Kasabay ba in to? this People's House, ladies and gentlemen,
Oo nga, oo nga. Oo nga. Alam mo ba? Ito, Matagal na palang balak ni VP Sara na palisin si Pangulong Marcos. karugtong pala yun, karugtong. Lahat may articles of impeachment so good pa sa Begin with a heartfelt message to all of you. To those who prevailed, congratulations. The people have placed their trust in you once again. Carry that trust with honor, humility, and grace. Use your renewed mandate to fight even harder for their needs, for their hopes, and for the future where no Filipino is left behind. And to the rest of my colleagues, saludo po ako sa inyo. Your service in this chamber will not be forgotten. Hindi man kayo nabigyan muli ng malibagong termino, tandaan ninyo, you were a part of something bigger than any one election. You helped us pass laws, you shaped debate, you served your districts with passion and integrity. You gave your all. Yan, so, People ulitin natin. siya dapat ang impeach. Alam mo ba? Matagal na palang balak ni VP Sara na palisin si Pangulong Marcos. Tayo file. Lahat may articles of impeachment. Meron kami. Sugar order number 1. Meron kaming articles of impeachment. Simula pa sa Sugar Order number 1. Mismong si VP Sara na ang umamin. May articles of impeachment na sila noon pa. Noong 2023, Inamin na niya, no? Inaamin na niya. Meron na sila, naka-ready na ang kanilang articles of impeachment, no? Sugar importation number 1. Nandyan pa si Vic Rodriguez. DepEd Secretary pa siya. Maayos pa ang pakikitungo sa kanya ni PBBM. Siya rin, maayos pa ang pakikitungo niya, pero sinasaksak na pala niya patalikod si PBBM. Pangiti-ngiti pa siya kapag kaharap si PBBM. Pasabi-sabi pa siya sa mga speech na, mahal kita, Apo PBBM. Yung pala sinasaksak na pala niya sa likod si PBBM. Nakita niyo yung pagka-traidor ni Sara? Grabe. Kung ito nagagawa niya yung pagta-traidor niya, doon sa tao na sinasabi niyang mahal daw niya, how much more yung pagta-traidor na gagawin niya sa mamamayang Pilipino at sa Pilipinas. Ibang klase to mga kaibigan, ibang klase. Itong tao na to, itong vice-presidente na to, traidor ito sa kanyang bayan. Kita niyo sugar importation number 1 pa lang, naka-ready na ang articles of impeachment. Kasi ipapa-impeach nila si PBBM. Kaya nga galit na galit siya kay Speaker Martin Romualdez. Kasi si Speaker Martin Romualdez ay hindi matanggal-tanggal sa Kongreso. Ilang beses nila na binalakan yung mga kongresista, kinausap ni Gloria Macapagal Arroyo na sumama sa kanya, na ikukudita nila si Speaker, papalitan, no? At pagkatapos, kapag siya na ang nakaupo, ayan, itutuloy na nila yung articles of impeachment. Pero hindi magawa-gawa dahil ang mga kongresista ay tapat sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez. Dahil nakita nila na ngayon lang nagkaroon ng isang speaker na matino, na kaya na pamunuan ang Kongreso ng tapat at talagang gumagawa ng trabaho. O, diba? Yung mga DDS dito, hindi pa maniniwala yan kasi mga bugok Mga bugok yung mga DDS Na kahit nakikita na nila lahat ng mga katarantaduhan, lahat ng mga katiwalian, lahat ng mga kalokohan, kademonyuhan na ginagawa ng idol nila, baliwala pa rin sa kanila yan dahil gusto pa rin nila yung kanilang idolo. Kasi sila nga ay mga tanga, bobo. No? So kapag tanga ka, kapag bobo ka, nakafix na ang utak mo. Gusto nila si Sara kahit nakita nila yung napakaraming katiwalian na ginagawa, yung paggastos ng mga confidential funds na wala namang pinapakita ng mga totoong mga resibo. Kahit na nakita nila na tayo, taxpayers' money ang binabayad sa security ni Sara kapag siya'y namamasyal, nagliliwaliw sa iba-ibang bansa at sinisiraan ng ating gobyerno, ay stick pa rin sila kay Sara dahil sila ay mga bugok at mga tanga. Diba? Yun ang katotohanan, no? Yan ang katotohanan. So mga kaibigan, kita nyo na, no? Masakit ba ang katotohanan? Masakit ba? At least ako may resibo. Pag may sinabi ako, may video, may resibo. Kayo, magsasalita kayo ng paninira sa Pangulo kay Speaker Martin, wala kayong resibo. At least ako, may resibo. Kayo, wala. Diba? Sakim, Gani, Traidor, magsama
sama sila Duterte Black sa Senado. Mga sakim talaga sila, no? Jus me kiyami. Mga sakim talaga yung mga yan, no? Yan. Correct ka, no? Mga sakim yung mga yan. Yan. So, kita nyo, ha? Tinawagan pa daw niya ang mga congressman para Ulitin tanggalin natin. si Speaker Martin at palitan Impeachable offense no ilangang ibuhat kay PRD. That is a betrayal of public trust. Classic. Dili ni mo pwede kuhaon ang isa ka Pilipino dinhi sa sulod sa ato ang nason. Unya dadon ni mo isakay ni mo og airplane, dadon ni mo sa laing nason ug ihatag ni mo sa dayuhan niya. Mingon ka kulong na siya. Dili na siya pwede. Oh, mali ka dyan. Tawag anak Mali ka dyan. Kasi, yan ay nasa batas, no? Extradition treaty, no? Meron tayong ano niyan, tayo ay may kasunduan sa Interpol. At kung hindi man tayo ngayon kasama or member ng ICC, meron tayong obligasyon sa Interpol. At yung warrant of arrest ay idinaan sa Interpol. Kaya hindi mo pwedeng tanggihan ang request ng Interpol na i-extradite si Duterte. Mali ka dyan, mali ka. Huwag mong ititwist yung batas. Dahil ang batas ay batas at hindi dapat na itwist para lang sa inyong kapakanan. Diba? Mali yan, no? Maling-mali. Yan. So, yung impeachment. impeachable offense. Tama Impeachment, ba siya, to. sir? Siya dapat ang impeach. Saya ang ibuhat kay President Duterte. Tingnan nyo ha, pakinggan nyo. Mamo saon pag naay mo file. Naman ni articles. Meron kaming articles of impeachment simula pa sa Sugar Order number 1. Naka-ready na siya, ma'am. Naka-ready na. Pero ma'am, grabe. Kita nyo, umamin siya. Meron silang articles of impeachment simula pa sa Sugar Importation number 1. 2022 yan. Nandyan pa si Rodriguez. Nakita nyo ang kasamaan. Nakita nyo kung gaano kasama si Sara. Na matagal na niyang pinagbabalakan si PBBM na patalsikin sa pwesto. 2022 pa lang. Umpisa pa lang ng pamumuno ni PBBM. Kaya naman pala, nung mga panahon, no, 2022 pa lang, meron ng mga DDS na nagko-comment na, oy, yung ano nyo, yung magsaya kayo kasi ano nyo na yung oras nyo ngayon kasi yung Pangulo ninyo hanggang August na lang, iba naman hanggang July na lang. 2022 2020 hanggang August na lang kasi July 1 siya nag-umpisa, di ba? Na July 1 siya na pumunta sa Malacanang. At yung mga nagte-text sasabihin hanggang August na lang yan. Yung iba naman sasabihin hanggang ano na lang yan, hanggang November. Yung pala, meron naman pala silang plano na patalsikin si PBBM. Tingnan nyo, naka-ready na yung kanilang importation, sugar importation number 1 doon, naka-ready na yung kanilang articles of impeachment. Makita mo yan kung gaano ka-traidor si Sara Duterte. Super traidor si Sara Duterte. Grabe, di ba? Traidor talaga. Kaya mga kaibigan, no, eto, masasabi natin, ang taong traidor, lahat ng kanyang ginagawang kasamaan sa kanyang kapwa, babalik sa kanya. Tingnan mo ha, pagpasok ni PBBM sa Malacanang, no, inumpisahan na nila lahat ng klaseng destabilization Sabi nga, di ba ni Percy Lapid, maganda ka na, Bongbong Marcos. Kasi ikukudita ka nila. Di ba? May ginagawa na yan si Duterte. So, totoo nga talaga ang sinabi ni Percy Lapid. Kaya siguro siya ginanon, di ba? So, yung sinabi rin ni Percy Lapid na yung gobyerno ni PBBM ay napapalibutan na daw ng mga mafia. Kasi nga, nandyan yung mga Duterte. Nandyan pa yung kanilang mga alipores. Nandyan yung kanilang mga mafia. Kaya nga, kung meron mang pagkakamali si PBBM, ang pagkakamali ng Pangulo natin, hindi niya tinanggal lahat. Dapat ang ginawa ng Pangulo natin, nung umupo siya, tinanggal niya dapat lahat. Lahat, as in lahat. Kasi nandyan yung mga mafia.
ng Duterte administration. Nandyan yung mga corrupt. Nagkamali talaga si PBBM pagdating doon kasi masyado siyang mabait. Hindi niya tinanggal yung mga tao. Dapat tinanggal niya from top to bottom. Lahat ng mga ahensya, tinanggal dapat. Yung mga, kahit yung mga empleyado, mga maliliit na mga empleyado, dapat tinanggal lahat. Diba? Kaya kita nyo, nagtuloy-tuloy yung pagnanakaw na ginawa sa DPWH, nagtuloy-tuloy. Kasi ang pinalitan lang ni PBBM ay yung secretary. Ay yung secretary naman ay hindi naman pala kumbaga mahina, no? Mahinang secretary, no? So, yun lang ang pagkakamali ng Pangulo natin. Hindi niya tinanggal lahat. Dapat tinanggal niya lahat from top to bottom. Kasi nandyan pa nga ang mga alipores ng mga Duterte. Diba? Yan. So, masakit ang katotohanan, mga DDS, diba? Icarus 99. Oh, masakit talaga ang katotohanan. Kaya nakita mo, yung mga sinasabi nila, report this YouTube channel, guys. Report this YouTuber, guys. My God. Simula nung nagla-live ako dito, 2021 o 2022 ako simula na nagla-live. Nire-report nyo na ako Mass report nga Ginawa nyo sa akin Since 2022. Hanggang ngayon, natanggal nyo ba ako? Hindi. Kasi di ba sinasabi ko sa inyo, mga tanga na mga bugok na DDS, hindi ka basta-basta matatanggal sa YouTube unless na meron kang content about yung pinapakita mo na, halimbawa, yung tungkol sa mga terrorism. Ayan, tanggal ka kaagad kahit walang mag-report sa'yo. Ano pa? Yung pag nagpakita ka ng child exploitation, tanggal ka kaagad sa YouTube kahit walang mag-report sa'yo. Yun, mga bugok na didiship. Pero kapag ganito, commentary about politics, hindi ka matatanggal. Kasi sa YouTube, pinapangalagaan ng YouTube ang mga content creator at meron ditong freedom of expression. Kung mga bugok kayo na didiship na hindi nyo kayang salagin yung mga sinasabi ko dahil sobrang masakit para sa inyo, ay huwag kayong manood dito. Masakit, di ba? Masakit ang katotohanan. Dahil dito, fight fake news. Fight fake news. Expose the truth. Yan ang ating tagline dito. Fight fake news. Expose the truth. And now, I'm exposing the truth about Sara Duterte. Yung kanyang gusto na pagpapatalsik sa ating Pangulo, 2022 pa lang, na mismo sa kanyang bibig nang galing. Pinanood nyo, di ba? Nakita nyo. Ayaw nyo paniwalaan kasi didishit kayo. Siya mismo nagsabi na nakaredy na ang kanilang articles of impeachment, sugar importation number 1 pa lang nakaredy na. So wala akong fake news. Di ba? Wala akong false information. Dahil sinabi ko lang dito, yung totoo. Mismo sa bibig ni Sara Duterte. At sinabi ko rin sa inyo yung katotohanan na si Sara Duterte ang nakiusap kay PBBM na gawin siyang Vice President. At may video rin, siya din mismo ang nagsabi. At sinabi ko rin sa inyo yung katotohanan na sinisiraan ni Sara Duterte ang Pilipinas, yan ay economic sabotage at may video din. Siya mismo ang nagsabi na napanood niyo, di ba? Sabi niya, sa lahat ng mga bansa na pinuntahan ko, wala sa kalingkingan ang Pilipinas. So lahat ng sinabi ko dito, meron ako back with evidence. Di ba? Kaya wala kayong laban. Wala kayong laban. Kasi yung mga sinasabi ko, back with evidence. Di ba? Yun lang yun. Kailangan may mga ebidensya para kapag tinanong ka, oy, bakit mo nasabing ganito? Ayan ebidensya. Diba? DDS, full of pathetic, lunatic mindset. Correct, tama ka dyan, no? Bravi Inoville, tama ka dyan. DDS, full of pathetic and lunatic mindset. Diba? Correct ka dyan. Sphinx Eagle, impeach. Asan ang impeach? Malapit na. Magkakatotoo na yung trial dahil si Tito Soto na
ang Senate President. Si Tito Soto na ang Senate President. So, mai-impeach na yan si Sara Duterte. Diba? Yun lang yun. No? Simple lang. Yun lang yun. No? As simple as that. No? Yan. Okay. Yan. Sabi ni Anna Joyce Benson, iba ata sinabi mo sa sinabi ni Manang Aimee noon. Ang magkapatid Aimee at BBM ang pumunta at kinausap si Sara na maging VP ni PBBM. Hindi mo ba napanood yung sinabi ko? Hindi mo napanood? Si Sara Duterte ang nagsabi kay PBBM na gawin mo akong vice-presidente mo. Tutulong ako sa iyo. So ang ginawa si Aimee, dahil meron na silang plano ni Sara, no? Plano nila na i-corner ang pangulo, no? Para pilitin ang pangulo na maging vice president si Sara Duterte. Ang ginawa ni Aimee, isinama si PBBM sa Cebu. Na walang kalam-alam si PBBM na doon pala ay makikita niya si Sara at ipapagkausap silang dalawa para dito sa plano ni Sara at ni Aimee na i-corner si PBBM para pilitin na si Sara Duterte ang maging vice-presidente. Yun ang totoo. Siyempre, wala namang magagawa si PBBM. Dahil siyempre, anak ng presidente yan. Alam nga sasabihin niya, ay, ayoko nga maging vice-president ka. Pero kung titingnan nyo, mga kaibigan, si PBBM ayaw niya maging vice-presidente si Sara dahil ang iniisip ni PBBM na maging vice-presidente, lalaki, hindi babae. Yun ang totoo. Si Sara, ang ipinagpilitan niya ang kanyang sarili para maging vice-presidente ni PBBM sa tulong ni Aimee. Yung mga kaibigan, kinorner nila si PBBM para maging vice-presidente si Sara. Pero ang totoo, ayaw ni PBBM kay Sara. Dahil ang gusto ni PBBM ay lalaki. Yan ang totoo. Diba? Ipalabas ulit natin yung video. Impeachable offense. Palabas natin ulit ang video, Sara Duterte humiling na maging vice-presidente. The real story when and how Inday Sara said yes to BBM. So sabi ko, pardon mo, Marcos, pwede mo ba akong kunin na vice-presidente mo? Tutulong ako sa iyo. Bakit siya ang pinili ko na presidential candidate? Kasi para sa akin, importante ang naging governor. Siya, 4 na term na governor. Isang termino na congressman. Isang termino na senador. Importante sa lahat, aking lahat yun. Tinanong ko siya, sir, ano ba gagawin na? So sabi ko, pardon mo, Ito pa. siya dapat ang impeach. Ito pa. Sabi ko, pardon mo, Marcos, pwede Na? mo. The real So sabi ko, pardon mo, Marcos, pwede mo ba akong kunin na vice-presidente mo? Tutulong ako sa iyo. Bakit siya ang pinili ko na presidential candidate? Kasi para sa akin, importante ang naging governor. Siya, 4 na term na governor. Isang termino na congressman. Isang termino na senador. So sabi ko, pardon mo, Marcos, pwede mo ba akong kunin na vice-presidente mo? Pwede mo ba akong kunin na vice-presidente mo? Napahiya kayo. the real story when Sobra na ba ang pagkapahiya nyo? Diba? Sobra na ang pagkapahiya nyo. Diba?
Grabe, no? Yan. Ah? So, yan ang totoo. Kaya ngayon, galit na siya. Galit na siya. Kaya ito na ngayon siya. Sisirain ko kayong lahat. Yan. Sabi niya, sisirain ko kayong lahat. Yan, makaupo lang siya sa pwesto, sisirain niya lahat. Yan, Sara speech. Diba? Galit na siya. Galit na galit siya. Galit na siya. Okay. Okay. So, wrap up tayo sa ating unang topic. Wrap up na tayo So, ayan na nga. Yung ginawa ni Sara Duterte na pananabutahe sa bansang Pilipinas, yung paninira niya, nagbunga, no? Dahil sa kanyang paninira ay binawi ng South Korea yung kanilang tulong na bibigay sa gobyerno ng Pilipinas. Dahil po yan sa pananabutahe ni Sara Duterte. So, yan po ang naging resulta, no? Dahil po sa pananabutahe ng Vice Presidente. Kaya ang clamor, no, ng taong bayan, zero budget. Zero budget para sa isang traidor sa bayan. Zero budget kay Sara Duterte para sa isang makachina. At zero budget para sa isang vice-presidente na walang kwenta. Walang kwenta. Hindi nakakatulong sa Pilipinas, kundi nananabutahe pa. Zero budget sa isang vice-presidente na walang laman ng utak, kundi manira sa ating gobyerno at sa Pangulo. Zero budget sa isang vice-presidente na bugok na walang alam. Zero budget sa isang vice-presidente. Yan ang clamor, ang sigaw ng taong bayan. Huwag bigyan ng budget ang vice-presidente. Yan ang sinasabi ng mga tao. Huwag bigyan ng budget ang vice-presidente dahil wala siyang ginawang matino sa bayan, kundi maglakwat siya, mag-world tour, sirain ang Pangulo, sirain ang gobyerno, sirain ang Pilipinas at iangat ang kanyang sarili, magpabiktim at humingi ng awa sa mga Pilipino. Yan ang katotohanan. The truth and nothing but the truth. Fight fake news. Expose the truth. And in order for us to fight fake news, we have to expose the truth. Yun po, no? So, pangalawa. Okay, nasa ano tayo? Nasa second topic. Okay. So, ito mga kaibigan. Yan. Mga kaibigan, no? So, topic natin ngayon, mga kaibigan, no? Pangalawang topic ay huwag po tayong madidistract, no? Sa mga lumalabas ngayon tungkol sa involvement, no, ni Jinggoy Estrada dito sa mga flood control, no, projects. Huwag tayong madidistract, mga kaibigan, dahil ang katotohanan ay, guys, meron pong BOMGO.
Meron pong Bongo, mga kaibigan, no? Okay, ano ba tong si Bongo? Yan. Okay, remember mga kaibigan, yung CLTG, Bongo flood of contracts, no? Mga kaibigan, no? Bongo's flood of contracts, not solution, no? Yung CLTG. Habang ang ingay ay nasa bagong Chenes ni Jinggoy, huwag tayong basta-basta malito o malihis sa ibang issue. Si Bongo, mga kaibigan, ay hindi inosente, no? Kahit ano pang denial ang gawin niya, the number don't lie, no? Hindi po nagsisinungaling yung mga numero, no? Mga kaibigan, CLTG, si Christopher Lawrence Bong Tesoro Go, deeply embedded in a corruption web na hindi pa rin natatapos ang epekto hanggang ngayon. So, mga kaibigan, habang pinagtatakpan ang mga expose, no? Gusto nilang linisin ang pangalan ni Bongo. Yan. Pero teka, ang tanong dito, kung wala silang kasalanan, bakit ang Davao na mismo ang tumutok ay binabaha pa rin hanggang ngayon? Bakit yung Davao mismo na kung saan nandoon mga kaibigan, no, yung mga flood control projects ng pamilya, no, ni Bongo, ay bakit binabaha pa rin? O, yan po ang katanungan, ha, mga kaibigan, ha. Okay, ito yung mga facts, mga kaibigan, no. Let's talk flood. Let's talk about billions. Yan, okay. Flood of contracts, no, not solutions. Noong 2016, mga kaibigan, CLTG secured 12 government projects totaling to 352 billion and 866 million. Yan mga kaibigan, ha? 2016 yan. Noong 2017, his empire exploded through another firm apart from the Diskaya-owned St. Gerald. CLTG link contracts surpassed 3 billion in Davao region alone. CLTG builders stood out in PCIJ's research because all of its joint venture projects with big contractors in 2017 failed to complete projects by the original deadline. With just a B license, the firm could not have implemented the big ticket project it won in 2017 without having a partner. Mga kaibigan, kasi mga construction firm, meron yan silang classification eh. Merong may A, merong B, may ganun eh. Pero dito po sa Bongo, nasa B pa lang sila mga kaibigan. Ibig sabihin, hindi pa nila nare-reach yung ganun kalaki, no, na construction firm. Hindi pa nila nare-reach yung napakalaki na pera, no, na asset ng kanilang firm. Kaya nasa B pa lang sila. Pero magtataka ka na nakukuha nila yung napakalaki, no, na mga kontrata ng gobyerno. Simple lang, dahil si Bongo ay kanang kamay ni Duterte. Yun mga kaibigan, kanang kamay siya, no? So, binabaha pa rin ang Davao. Yan. So, hindi ba klaro ito saan napunta ang pondo? Oh. These are documented government award projects. This is a paper trail, not a smear campaign. And yet, Bongo denies. Every time he's questioned, may standard script si Bongo. Hindi po ako corrupt, naglilingkod lang ako. Yan po ang kanyang script, no? But when the receipts are this overwhelming, you don't need to be a genius to smell something rotten, no? So yan po mga kaibigan, no? Recently, Bongo reportedly called Tito Soto expressing na gusto niya si Soto as next Senate President. Why? Because Bongo is a player. And players only panic when they're protecting something. Yan. So the floods in Davao never stop because the corruption never did. Don't let the noise around Jinggoy make us forget another real mastermind moves behind the scenes. Bongo is not a saint. He's a seasoned Duterte player, and it's time
we start treating him like one. So mga kaibigan, no, may mga sources tayo dito, mga kaibigan, no. Ito, inimbestigahan yung ties of Bongo's family firm with Diskaya, no. May kaugnayan po yung family firm ni Bongo at saka Diskaya, no. So, basahin lang natin ng konti ito. By partnering with other big firms apart from St. Gerald in 2017, first full year of the Rodrigo Duterte presidency, CLTG won over 3 billion in government contracts in Davao region. So mga kaibigan, meron tong mga meron tong mga resibo, no? So, ito pa. Yan. Utol ni Senator Bongo, may 326 million flood control projects sa Davao. Yan, 5 flood control projects sa Davao City na may kabuuang halaga ng 326 million ang nakupo ng Alfredo Builders and Supply. Pagmamay-ari umano ng kapatid ni Senator Bongo, ayon sa listahan ng sumbong sa Pangulo, PH ni President Ferdinand Marcos Jr., inulat ng Billionaire News Channel. Yan. So, nandito po mga kaibigan, no, ang napakaraming mga link, no, kung saan natin kinuha yung ating mga sinasabi dito, no. Hindi po ito nanggaling sa atin, kundi nanggaling po ito sa mga balita na nakalap natin. Ito pa sa PCIJ, firms of Bongo, Kin top contractors. Yan. Yan na. Money JV's delayed projects in Davao. Yan. Davao City for his home region and billwork of Davao region, President Rodrigo Duterte gave the largest share of public work funds in the 2017 national budget. The first proposed and passed under his watch. Duterte offered Davao or region 11 a dose of double love, 43.77 billion in infrastructure funds, a 119% increase or twice more than its 19.97 billion allocation in 2016. It was the first time since 2010 the Davao region became the most favored in public works funds of 16 other regions. My God, pagkatapos nagsisinungaling pa si Duterte during his time, ang sabi niya, hindi daw niya nabibigyan ang Davao. Ang sabi pa niya, yung nagtatampo na daw sa kanya yung mga taga-Davao kasi hinuhuli daw niya yung mga taga-Davao, hindi daw niya nabibigyan. Ano to? Ano to mga lumalabas? At yun nga, recently, di ba, nalaman natin ang 52 billion na ibinigay niya sa kanyang anak sa first district lang ng Davao City. Di ba? So, yun mga kaibigan, no? Huwag po natin kakalimutan, busy tayo ngayon sa issue ni Jinggoy, pero huwag po natin kakalimutan tungkol kay Bongo. Diba? Yan. Ito naman pong si Kiko Barsaga. Tingnan lang po natin itong si Kiko Barsaga. Okay. Ito pong si Kiko Barsaga, mga kaibigan, no? Masyado siyang maingay, no, mga kaibigan, no? Maingay si Kiko Barsaga sa national politics, pero tahimik sa mga tunay na problema ng Dasmariñas, no? Nakakahiya kasi habang nakikisaw-saw siya sa issue ng speakership, ang sariling syudad niya ay naghihirap sa tubig, serbisyo at katiwalian. Gosh, yan na sinabi ko mga kaibigan, palaging walang tubig sa Dasma. Palagi pong walang tubig sa Dasma. Yan po ang sinasabi ko. At marami pong nagre-reklamo ng mga kababayan natin sa serbisyo ng patubig. Ang dami-dami nang nagre-reklamo pero hindi pa rin nare-resolve. Ito sana ang bigyan ng pansin ni Kiko Barsaga bago sana siya magtatalak at kung ano-ano mga pinagsasabi sa kay Speaker, kay Tito Soto, kay Vico, kay Lacson, kay Rimulya, kung sino-sino pa, bago sana siya makatalak, sana unahin niya yung problema niya dito sa Dasmariñas. Kasi yan po, matagal na problema ng mga tao dito sa Dasmariñas, yung patubig, na palagi na lang pumulang tubig. At yung tubig namin, mga kaibigan, minsan makikita mo, labo-labo. Napakalabo, no? So sana, yan sana ang
gawan, no, ni Kiko Barsaga ng solusyon. Hindi yung inuuna pa niya yung politika kaysa sa real issue ng Dasmariñas. Diba? So ano pa? Maingay si Kiko Barsaga no, sa national politics pero tahimik no, sa tunay na problema ng Dasmariñas. So ito, mga kaibigan, no, the real agenda, maging national figure kahit manggagamit at manira ng tao. No? So, Kiko wants to be seen as the next Vico Soto, nagpapa-cute, nagpapapabibo, but at the expense of Speaker Martin Romualdez na wala namang ginawang masama sa kanya. Why? Kasi ambisyoso siya. Siya ang isa sa mga naninira kay Speaker Martin, hoping na mapatalsik ito para makapasok siya sa national spotlight. Pero teka, before the dream big, ayusin muna niya sana ang Dasma, no? So, mga kaibigan, walang-wala naman po siya eh. Kung ikukumpara po kay Vico Soto, walang-wala po siya. Ito lang mga kaibigan na, ito. Hindi naman natin pinipulaan yung mga tao na merong autism, no? Pero ito nga po ang lumalabas, no? Sa Dasmariñas, kilala po siya as autistic. Kung titingnan po ninyo yung kanyang mga kilos at mga galaw, no? Yung campaign po noong 2022, yung tatay niya nagsasalita sa stage, lumapit siya. Tapos kinukuha niya yung mic ng tatay niya. May ano pa nga, may dala pa nga pacifier eh, nagpa-pacifier. Biruin mo mga kaibigan, aakto ka ng ganyan. Ano ibig sabihin yan? Tapos si Lenny Robredo ang kinakampaign. Anong sabi niya? Bakit Lenny? Akala ko ba Marcos tayo? May ganun pa siya, mga kaibigan, no? Yung bang tipong yung tatay niya napapahiya na sa stage, tapos ganun yung ginagawa niya. Pero bakit po hindi siya masyadong masweto? Kasi po, ang alam po talaga sa Dasmariñas, si Kiko ay merong autism. Meron siyang something. Meron siyang autism. May something po siya. So, mag-research po kayo about his education. Wala kayong makita. Nakatago yung kanyang education. Kasi meron pong nagsabi sa akin dati, no, na taga City Hall. Pag nilantad daw kasi yung education ni Kiko Barsaga, malalaman mo na kung ano siya. Kasi hindi po siya sa regular school nag-aral. Sabi nung nag-gano sa akin, nag-aral siya sa isang school ng mga special. So kung makikita niyo mga kaibigan, yung birthday greeting sa kanya ni Duterte, may birthday greeting si Duterte sa kanya. Ang sinasabi ni Duterte, no? Binati siya ng happy birthday. At sabi po ni Duterte, no, Rodrigo, sana ay gumaling ka pa lalo. Alam po ni Rodrigo Duterte kung ano po ang health problem ni Kiko Barsaga. Hindi po yung sakit sa physical na, ay may heart problem, merong sakit sa, hindi po. Iba yung sakit na sinasabi niya. Meron po siyang autism. In short, may sayad. Kita niyo mga kaibigan, no? Normal ba sa isang tao? Nangangampanya yung tatay mo sa stage. National election yun, magkalaban sina Lenny, sina BBM. Pupunta siya doon, may dala pang pacifier, tapos kukunin yung mic ng tatay niya. Tapos kinuha yung binabasa ng tatay niya, sasabihin, bakit Lenny, BBM tayo? Diba? Hindi po normal yun. So, kung kayo tingnan nyo muna yung ng tao na yan. Pangalawa, normal ba sa isang tao na
magsabi na gagawa na dapat may batas na firing squad yung mga nagmamaltrato sa mga hayop. Ipa-firing squad daw yung mga tao na nagmamaltrato sa mga hayop. Normal ba yun sa isang tao? Ay anong sabi ng Biblia? Yung buhay ng tao mas mahalaga kaysa buhay ng animals. Mahalaga yung animals, oo. Pero mas mahalaga pa rin ang buhay ng tao. Pero magpa-firing squad ka, ipa-firing squad mo yung tao dahil lang sa pagmamaltrato ng animals. Pwede mo namang ikulong na lang, di ba? So doon pa lang makikita mo na . So, tingnan yung maigi bago kayo mag-idolo sa isang tao. No? Tingnan yung maigi, mag-research din kayo. So gawin nyo yan, yung sinasabi ko ngayon. Tingnan yung educational background. Wala kayong makita. Nakatago, private ang educational background ni Kiko Barsaga. Kasi nga hindi nga pwedeng ipakita, hindi pwedeng malaman. Kasi pag pinakita mo kung saan siya nag-aral, makikita mo, may yung mga eskwelahan na yun ay eskwelahan ng mga autistic. Yun. Kaya hindi na tayo magtataka kung bakit ganun ang sinasabi niya kay Speaker Martin Romualdez. Basta lang siyang nagbibintang na hindi naman nagpakita ng proof. Sabi ko nga sa inyo mga kaibigan nag-research ako Nag-research ako sa sumbong mo sa Pangulo. Kasi di ba sabi niya, magmula daw na si Speaker Martin Romualdez ang naging caretaker ng Dasmariñas ay bumaha daw sa Dasmariñas. Yun talaga ang pinagtaka ko. Kasi sabi ko nga, 27 years na ako sa Dasmariñas. 27 years. Never akong naka-experience na bumabaha sa Dasmariñas. Sabi ko nga mga kaibigan, yan yung palagi kong pinagmamalaki na yung lugar namin, Dasmariñas, mataas ito mataas. Papunta na to ng silang ng Tagaytay Mataas ang Dasmariñas. Kung meron mang babahain, hindi Dasmariñas. Imus at saka Bacoor, yan ang binabaha. Ang Dasmariñas, never na binaha. Kaya doon palang makikita mo na yung statement niya na bumabaha daw sa Dasmariñas. Hindi naman bumabaha sa Dasmariñas. Pangalawa, kanyang pinagbibintangan tungkol sa flood control si Speaker Martin. Chinek ko ngayon, flood control project sa Dasmariñas. Ang nakita ko lang, revetment. No? Mga apat lang o 5, revetment at saka wall, yung paglalagay ng mga wall sa may mga ilog, yun ang nakita ko. 5 lang yun. Tapos kailan ginawa? Nakita ko yung year 2022 at saka 2023. 2022 at saka 2023. Kailan po namatay si PD Barsaga, yung tatay niya? Kailan namatay? April 2024 namatay. So ibig sabihin, nung April 2024, doon lang naging caretaker si Speaker Martin Romualdez sa Dasmariñas. April 24, doon lang siya naging caretaker ng Dasmariñas. Yung mga revetment, 5 yan ang mga revetment na ginawa sa ilog ng Dasmariñas, 2022 at 2023. Tapos, so meaning to say, noong 2024, 2025, wala na. So bakit niya inaakusahan si Speaker? Kitang-kita, mga kaibigan, na yung kanyang akusasyon ay walang basihan. Dahil 2024 si Speaker Martin Romualdez naging caretaker ng Dasmariñas. Samantalang yung mga revetment sa mga ilog, 2022 at 2022 at 2023 tinapos. Kayo mismo mariresearch nyo Research nyo, type nyo lang, sumbong sa Pangulo. Type nyo, Dasmariñas Flood Control Project. I-type nyo, may makikita kayo 5. 2022 and 2023. Diba? So doon pa lang makikita mo na yung kasinungalingan niya. Kaya, itong mga DDS, ano kaagad sila? Talagang kaagad sila, yung hangang-hanga agad sila kay
Barsaga, no, kay Kiko. Yan ang mga DDS madaling mabudol, no? Madaling mabudol, madaling mauto, no? Kasi yung mindset kasi nila, hindi sila nagre-research, no? Ayaw nila ng mag-research kasi kung ano lang yung gusto nilang paniwalaan, yun lang. Walang research. Pag sinabing, ganito, paniniwalaan lang nila yan. Basta makakasama sa kanilang mga kaaway, no? Makakasama kay speaker, paniniwalaan lang nila yan. Makakasama kay PBBM, paniniwalaan lang nila yan. Hindi na sila magre-research. Yan po ang ugali ng mga DDS. Kaya po sila madaling mabudol. Diba? Tapos kita mo mga kaibigan, no? Pati si Ping Lacson. Bago-bago mo, pati si Ping Lacson, ino-okray mo na. Pati si Tito Soto, pati si Vico Soto, pati si napakagaling na sekretary na si Vince Dizon, ino-okray mo. Oh my God, sino ka? You're nothing. Without your name, you're nothing. Parang mga din, Sara Duterte, Basti Duterte. Kung wala yung kanilang pangalan, yung kanilang apelyido ng tatay nila, they are nothing. Without their family name, they are nothing. Hindi sila self-made. Nandyan sila dahil sa apelyido. Unlike kay Speaker Martin Romualdez, self-made si Speaker Martin Romualdez. Hindi siya nabuhay sa shadow ng kanyang tatay. Self-made siya. Pero itong si Kiko Barsaga, parang si Sara lang, si Nabaste. Nagkaroon ng pwesto dahil sa pangalan, dahil sa apelyido. Kaya nga mga kaibigan, hindi nakaka-amaze yung mga ganyang politiko. Hindi ka maa-amaze. Kasi nandyan sila nakilala sila Hindi dahil sa sariling pagsisikap, kundi dahil sa kanilang apelyido. Diba? Yun ang katotohanan. Hindi sila katulad mga kaibigan. Inaano niya si Vico Soto, pero si Vico Soto, self-made yun. Kung ano man ang nakukuha ngayon na spotlight ni Vico Soto, deserve niya yun kasi self-made siya. Pinaghirapan niya yan. Hindi dahil sa kanyang apelyido, hindi dahil sa Soto siya, kundi pinaghirapan niya talaga. Nag-aral siya sa isang prestigious na paaralan at naglingkod siya, talagang self-made. Hindi dahil sa apelyido. Diba? So, mga DDS, magbago na kayo. Huwag kayong basta-bastang maniniwala, alam nyo guys, ito sa totoo lang kung ang tao sa Pilipinas puro DDS, ay wala nang kwenta. Wala nang kwenta sa Pilipinas. Talaga, sa totoo lang. Kasi yung ihahalal, puro mga autistic, mga may sayad, may saltik, yung mga mahilig kumain ng confidential funds, yan lang ang mahahalal sa Pilipinas kapag puro DDS ang mga tao sa Pilipinas. Diba? Yan. So, ano pa? Yan. So, yung si Kiko, mga Barsaga, super close sa mga Villar. Yan, kahit na naghihirap na ang DASMA sa prime water, tahimik sa katiwalian sa kanilang lungsod. Ginagamit ang national issue para sumikat, binabanatan ng ibang tao kahit walang dahilan. Hindi kayang ayusin ang sarili niyang bakuran. Walang ebidensya sa mga akusasyon kay Speaker. All talk. Wala namang gawa, Ang tanong, bakit siya maingay sa Maynila pero bulag sa DASMA, Mga anomalya sa DASMA, Tanungin natin si Attorney Marian. Yan. So, isang abogado mula mismo sa Dasmariñas na nagsiwalat ng questionable deals at galawan ng mga Barsaga. Mga proyektong di malinaw, mga desisyong kaduda-duda. Instead of answering these issues, si Kiko ay nagpo-focus sa pambabatikos kay Speaker Martin Romualdez. Yan. So, yan guys, siya po isang bastos. Kita naman manggagamit at mahilig sa drama, History speaks. Binastos ni Kiko ang sarili niyang ama sa politika. Ngayon, si Speaker Martin naman ang binabanatan niya.
someone who never even disrespected him. This is not being principled. This is being entitled. Bastos po si Kiko. Yung tatay nga niya, di ba, binastos niya. Nagsasalita on stage. Kinuha niya yung mic. May pacifier padala pagkatapos. Bakit, Lenny? Marcos tayo. O, kinuha yung binabasa ng tatay niya. Hindi nila masweto kasi nga, autistic. Medyo pinapabayaan na lang. Kasi nga, autistic. Yun mga kaibigan, no? So, Dasmariñas residents are crying foul sa Prime Water Services. Isa na ako, mga kaibigan, yung mga post ko, di ba? Sa aking page, no, na ano ba naman, Prime Water, ano ba? Magkakatubig pa ba? Yan, mga kaibigan. So, bakit po hindi masolusyonan ni Kiko Barsaga? Bakit hindi na lang nila patalsikin yung mga bilyar? Yung Prime Water? At ibigay nila sa talagang magbibigay ng magandang serbisyong patubig sa Dasmariñas. Di ba? So, si Kiko ang leader na hindi kayang ayusin ang sariling bakuran. So, mga kaibigan, you should stop pretending to be Vico when his city is falling apart. Tama, no? Bakit magpe-pretend ka na ikaw ay parang si Vico Soto, samantalang si Vico Soto ay good governance, no, mga kaibigan? Yan. So, for years now, residents in Water District serviced by utility firm Prime Water in Dasma, Cavite have endured constant water interruptions. Some have had enough. Ay naku, sa totoo lang. Correct, no? Talagang inis na po, no, mga tao sa Dasmariñas dahil po sa patubig na palaging wala, no? So ito sana, no? Ito sana ang pagtuunan ni Kiko Barsaga. Yung mga problema, yung mga tunay na nakatambad na problema sa Dasmariñas at iwasan niya ang pamumulitika. Yan po mga kaibigan, no? So maraming po salamat guys, no? Mamaya po muli tayo ay babalik. Yan. Thank you guys. Salamat. Fight fake news, expose the truth. Bye and God bless.